Sunod-sunod na pag-atake sa mga paliparan ng Russia ang nagdulot ng pinsala o pagkasira sa halos 1/3 ng fleet ng strategic bombers nito, ayon sa Ukraine. Nangako si Vladimir Putin ng paghihiganti para sa mga drone strike ng Ukraine sa mga base ng himpapawid ng Russia kamakailan. Binigyang diin ng Russia ang matagal na naming ipinapahayag mula nang sumiklab ang digmaan. Lumabas na ng buong lakas ang mga opisyal at leader ng Russia at hayagang inamin na hindi nila gusto ang kapayapaan, ang gusto nila ay tagumpay sa Ukraine. Sa katunayan, kitang-kita natin ito sa mga hinihingi ng Russia na inilalabas nila sa Istanbul kung saan kasalukuyang nagaganap ang mga negosasyon para sa kapayapaan. At ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay may positibong ginagawa ang NATO. Kakaano lang i-anunsyo ng kalihim general ng NATO na iimbitahan ang Ukraine sa susunod na pagpupulong ng NATO. Simulan natin sa simula. Ano ang sinasabi ng mga leader ng Russia at bakit iniimbitahan ng NATO ang Ukraine sa isang NATO summit? Una, narito ang pahayag mula sa dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang Deputy ng Security Council ng Russia, Dmitry Medvedev. Sa lahat ng nag-aalala at naghihintay ng ganti, mag-alala kayo. Ito ay normal na katangian ng tao, sabi niya. Hindi maiiwasan ang ganti. Mahalaga na tandaan, una, ang ating hukbo ay aktibong sumusulong at magpapatuloy sa pagsulong. Lahat ng dapat sumabog ay tiyak na sasabog at ang mga kailangang lipulin ay mawawala. Pangalawa, ang mga negosasyon sa Istanbul ay hindi kailangan para sa isang kompromisong kapayapaan sa mga hindi makatotohanang kondisyon na inimbento ng kung sino man, kundi para sa ating mabilis na tagumpay at ganap na pagwasak ng neo-Nazi na pamahalaan. Ito ang kahulugan ng Russian Memorandum na inilathala kahapon. Ngayon, sa isang saglit, tatalakayin natin ang Russian Peace Memorandum na inilathala ni Putin. Pero bago iyon, malinaw na sinasabi nito na ayaw ng Russia ng kapayapaan, gusto nila ng tagumpay. Pero hindi iyon ang realidad sa mga frontline. Isipin mo kung pumasok tayo sa Iraq at pagkatapos ng 3 taon ng labanan na may 1 milyong kaswalti, kontrolado lang natin ang wala pang 20% ng bansa. Hindi nga iyon matatawag na tagumpay, iyon ay magiging isang matinding pagkatalo para sa kahit anong bansa. Pero sa hindi malamang dahilan, sinusubukan ng mga leader ng Russia na ipakita ang sitwasyong ito bilang tagumpay, habang ang Ukraine ay tumitira ng malalim. Malalim sa loob ng Russia, malalim sa loob ng Siberia. Sa kasamaang palad para sa Russia, ang komentong ito ni Medvedev ay napansin ng mga internasyonal na media at ngayon ay nakikita na ng lahat ang tunay na mukha ng rehimeng Ruso. Ito ang sinabi ni Senador Lindsey Graham tungkol sa pahayag ni Medvedev. Binabati ko si Medvedev para sa isang bihirang sandali ng katapatan na nagmula sa makinang pang-propaganda ng Russia. Pinahahalagahan ko na nilinaw mo sa buong mundo na sina Putin at Russia ay hindi man lang interesado sa kapayapaan. Sa kasamaang palad para kay Senador Graham, hindi talaga gusto ni Putin na siya ay pinupuna. At iyan ang dahilan kung bakit si Senador ay tinatarget ngayon ng isang kampanya ng maling impormasyon na nagmula sa Russia. Ito mismo ang naranasan na natin dati. Tuwing kinokritiko natin si Putin o ang rehimen ng Russia, binabagsak at dinidislike ang mga video natin para ilibing ito sa algorithm. Kaya kung maaari ninyong tulungan kami at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, talagang makakatulong ito sa amin sa algorithm. Pero pag-usapan natin ang kampanya ng maling impormasyon laban kay Senador Graham. Nagsimulang mag-viral ito sa Twitter ilang araw lang ang nakalipas. Ang mga senador na sina Lindsey Graham at Richard Blumenthal ay nabunyag ang magagarbong bayarin sa hotel sa Kyiv. Habang sina Senador Graham at Richard Blumenthal ay naglalakad sa Kyiv, Ukraine, lumabas ang nakakagulat na mga record mula sa State Department tungkol sa paggastos ng United States na nagpapakita ng kanilang magagarbong gastusin sa hotel. Noong ika-1 ng Hunyo, 2025 lumitaw ang 2 nakakagulat na transaksyon, isa para sa 400 at 3,000 at isa pa para sa 411,000 piso. Ang tanong sa isipan ng lahat, ano ang dahilan ng ganitong kalaking paggastos? At bakit ganito kalaki? Kumalat ang pekeng balita sa lahat. Ni-retweet ito ni Elon Musk at binatikos ni Patrick Ben-David si Senador Graham. Sa katunayan,
Hindi ito totoo. Ipapaliwanag ko. Pekeng balita ang dagdag na BES. Sinusuportahan po ko ng buong buo si Pangulong Trump na tapusin ang digmaang ito at tiyaking hindi magwawagi si Putin. Hindi ito ulat ng gastusin sa paglalakbay. Isa itong buwan ng kontrata mula sa kagawaran ng Estado para sa mga diplomat ng United States sa isang war zone. Walang kaugnayan ito kay Senador Grant Strepp, ngunit ang mga tao sa social media ay hindi nagbe-verify ng impormasyon bago ibalita sa kanilang mga followers. At dito na pumapasok. Dito talaga magaling ang Rusya. Hindi sa pakikipaglaban sa larangan, kundi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Halos araw-araw, may nakakagulat silang balitang inilalabas tungkol sa Ukraine at mga taga-suporta nito. At ang balitang iyon ay kumakalat agad sa lahat ng media bago pa ito maitama. Kaya naniniwala ang lahat na korap ang Ukraine. Kung gusto talaga nating pag-usapan ang corruption, tingnan natin si Vladimir Putin. Ang tatay niya ay isang kusinero sa Russia at ngayon, sa hindi malamang dahilan, si Putin ay may-ari na ng maraming bahay na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Hindi ko iniisip na nakuha ni Putin lahat ng iyon sa paglilingkod sa mga tao ng Russia. Nakuha niya iyon sa pagsasamantala ng kayamanan at mamamayan ng Russia. At ngayon, ayaw ni Putin na tumigil ang digmaang ito dahil alam niyang kapag tumigil ito, mawawala siya sa kapangyarihan at kaya gusto niyang ipagpatuloy ito hanggat maaari. Ito ang sinabi niya ilang minuto bago ako magsimulang mag-record. Pero kuwanan ninong ba kung maganap ang mga ganitong pagpupulong sa ganitong mga sitwasyon? Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Sino ang nakikipag-usap sa mga tumataya sa terorismo, sa mga terorista? At para saan sila ginagantimpalaan sa pagbibigay sa kanila ng tigil putukan, isang pahinga na gagamitin para palakasin ang rehimen gamit ang mga sandata mula sa kanluran para ipagpatuloy ang sapilitang pagpapamobilisa at para maghanda ng iba pang mga teroristang gawain tulad ng ginawa sa Bryansk at Kursk. Mga rehiyon. Ngayon, dito mahalagang maintindihan ang kalagayan ni Putin sa Rusya. Dahil nitong mga nakaraang buwan, lalo na mula nang mag-alsa si Prigozhin, hindi naging panatag ang pakiramdam ni Putin sa Moscow. Alam niyang may mga taong nakapalibot sa kanyang may binabalak. Ito ay isang bagay na napag-usapan namin ni Jason J. Smart sa aming livestream. Gusto kong ipakita sa inyo ang clip na ito. Dahil sinasabi nila, paano nangyari iyon? Paano nagagawa ng mga Ukrainians ito sa atin? Paano posibleng iyon? Sila ay natataranta. Napag-usapan na natin dati na ako ay nasa Kursk, Russia, ilang buwan pa lang ang nakaraan, wala pang isang taon. Ang mga katimugang bahagi ng Russia ay kasalukuyang okupado ng mga Ukrainian at bahagi na ng Russia. At kaya nandun ako, pumunta ako doon dahil inimbita ako ng militar ng Ukraine bilang isang mamamahayag. Pumunta ako doon, naglakad-lakad ako at naglakad-lakad akong mag-isa, by the way. May mga sundalo sa armored personnel carrier pero naglakad ako ng walang bulletproof na jacket, walang helmet at kinausap ko ang mga tao. Kinausap ko ang mga Ruso sa kalsada at tinanong ko sila, ano ang nangyayari? Kumusta na ang mga bagay-bagay? At syempre, marunong akong mag-Russian, kaya may background ako doon. At ang interesting doon, ay nauna, hindi sila natatakot sa mga sundalong Ukrainian. Nagulat ako kung gaano kadalas silang lumalapit sa kalsada para magtanong kung kailan bubuksan ang mga kalsada at mangyayari ang mga bagay na ito. Marami masasabi ko, kapag sumakop ang mga Ruso sa teritoryo ng Ukraine, walang lalapit sa kanila. Lubos na natatakot ang mga tao sa kanila. Yun set hindi na-court yung mga taga-Kursk, Russia sa kanila. Pangalawa at pinakamahalagang punto para sa akin ay ang direktang pagsisi nila sa rehimen ni Putin sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ng pagkakaokupa. Yun sa kanila. Hindi na kailangan ang digmaang sinimula ni Putin. Hindi nito napabuti ang kanilang pamumuhay. Bakit niya ito ginawa? Karamihan sa kanila ay matatanda na dahil ang mas bata sa 50 ay umalis na kasama ang mga anak at apo nila. Tinanong ko, kailan sila huling nakausap ng pamilya nila? Sabi nila, lahat ng kamag-anak nila tumakbo na. Tinanong ko rin kung may nagtangkang manatili para lumaban o humingi ng armas sa militar ng Russia para ipagtanggol ang Kursk. Wala raw gumawa nun. Walang naging paglaban. Tinanggap na lang ng mga Ruso ang okupasyon. Hindi nila sinusuportahan ang rehimen at kung sa tingin mo'y gawa-gawa lang ito. Tandaan mo nung si Prigozhin, na ngayon ay kaarawan niya, ang nagtatag. Noong nakaraang taon, sinubukan ng isa sa mga leader ng Wagner Group na si Prigozhin na pabagsakin ang pamunuan ng militar ng Russia nang pumasok siya sa Rostov. Nang nakarating siya sa Rostov at sa mga video online, makikitang lumapit ang mga Ruso sa kanya. Binigyan ng pagkain, alak at tubig ang kanyang mga sundalo, pinasalamatan sila at dinalan ng mga bulaklak. Makikita mo ito online, hindi lang ito basta chismis.
Makikita online ang mataas na opisyal ng militar ng Russia nang dumating siya sa Rostov na 320 kilometro mula sa Moscow. Nang dumating sila, nakipag-usap at nakihalubilo ang mga mataas na opisyal ng militar sa kanya. Uminom sila ng kape at nagsigarilyo kasama niya. Sinasabi nila, alam mo, hindi mo talaga dapat gawin ito. Alam mo, hindi talaga maganda na gawin yon. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-importanting bahagi ng kwento? Ang hindi natin nakita, kahit na alam ng lahat na paparating siya, kitang-kita nilang paparating siya. Alam na nila kung nasaan siya kahit daan-daang kilometro pa ang layo, pero hindi sila tumawag ng airstrike. Hindi din natin nakita na sinubukan siyang pigilan ng pulis ng Russia, ng lokal na pulis. Hindi natin nakita yung mga border guard. Hindi natin nakita ang National Guard. Hindi natin nakita ang mga Chechen. Hindi nakita ang isang militar ng Russia. Walang nagtangkang pigilan siya. Walang tumawag ng airstrike laban kay Prigozhin. At bakit kaya? Hindi tiyak ang pamunuan ng militar ng Russia kung sino ang mananalo. Posibleng manalo si Prigozhin. Tahimik naman sa Moscow. Tahimik sina dating Pangulong Medvedev at Patriarch Kirill, pinuno ng Russian Orthodox Church. Mapapansin ang katahimikan ng mga mataas na opisyal ng Russia. Bakit hindi nila direktang sinuportahan si Putin? Hindi sila sigurado sa magiging kapalaran ni Putin sa kapangyarihan. Kaya sinusubukan nilang mag-ingat sa kung ano ang susunod na mangyayari. Oo, parang nababaliw na rin si Medvedev dahil nakita ko ilang araw na ang nakalipas na tinatakot niya si Trump ng ikatlong digmaang pandaigdig na parang may kapangyarihan siya. Na talagang nakakabaliw kasi kung titingnan mo, sa tingin ko noong Pebrero lang ng nakaraang taon, sa loob lang ng isang buwan, 18 beses niyang tinakot ng nuclear war, ikatlong digmaang pandaigdig. Kaya paulit-ulit niyang ginagawa yon. At sa totoo lang, kung talagang interesado ang isang tao dito, may dahilan kung bakit niya ginagawa yon. May napakasimpleng dahilan diyan dito dahil sa mga Ruso at sa sinumang gustong unawain ang Rusya sa nalalabing bahagi ng buhay mo, alalahanin at bantayan mo ito. Merong ibang kategorya sa Rusya kung saan si Putin ang pinakamataas. Hindi kailanman direktang nagbabanta si Putin na magsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Nagpapahiwatig lang siya ng mga matinding bagay pero hindi niya iyon direktang sinasabi o ginagawa. Hindi niya kailanman sasabing tanga sina Trump o Biden o wala silang alam sa ginagawa nila. Bakit? Ang papel ni Putin ay magmukhang mas nakahihigit siya kaysa sa gulo. Tanaw mo, ito ay isang diktadura. Lahat ay may kanya-kanyang papel. Hindi ito parang basta na lang nila pinipili ang gusto nilang gawin. Yan ang papel niya. Lagi siyang mukhang mas mataas kaysa sa gulo. Isang seryosong diplomat siya. Marami siyang katauhan, pero yung mga nasa ilalim niya ay kailangang maging mga sunod-sunuran kagaya ni Medvedev. Tulad ng mga sikat na pahayagan na kontrolado ng Kremlin, naglalabas sila ng matitinding pahayag ng propaganda tulad ng pwede nating simulan ang ikatlong digmaang pandaigdig. May banta silang babombahin ng nuklear ang New York, Washington, Paris at Berlin. Subalit hindi naman nila ito gagawin. Ngunit alam nila na kailangang magpakita ng lakas dahil hindi naman ito sinasabi ng mga nakatataas na leader ng Rusya. Dahil lagi nilang pinag-iiba ang dalawang panig. Ang tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov ay hindi nagsasabi ng mga ganyang bagay. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Trump na baliw si Putin. Sabi ni Peskov, hindi namin tinitake ng personal yan, Trump. Alam naming dumadaan siya sa matinding stress at pressure ngayon. Pinapahalagahan namin ang ginawa niya para makamit ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga bansa. Bakit mo nasabing yon? Ayon kay Medvedev, magsisimula sila ng ikatlong digmaang pandaigdig. May kanya-kanyang papel ang mga tao ni Putin. Ang mga kumakatawan sa kanya ay kailangang magpakita ng seryosong diplomat, habang ang iba naman ay kailangang maging mga propagandistang payaso. Si Dmitry Medvedev, dating lasing na pangulo, ay gumaganap lang bilang mga nagpapakita ng pananakot. At alam mo, si Medvedev din, sa tingin ko sinusundan niya yung channel o kung anuman. Kasi hindi pa kami nag-tweet noon. Nagsimula lang kami mag-tweet mga 2 araw pa lang. Tapos bigla ko na lang nakita na binlock ni Medvedev ang business basics sa Twitter. Talaga? Kaya makikita niya ito sana. Dito natin dapat maintindihan na unti-unti nang nare-realize ng mundo na ayaw talaga ng Russia ng kapayapaan. Kaya gumagalaw ang NATO. Ang NATO ay talagang sinusubukan ng tumulong palalo sa Ukraine. Kamakailan, may nakakagulat na komento ang kalihim general ng NATO. Sinabi niya na iimbitahan ang Ukraine sa susunod na summit ng NATO. Ngayon, syempre, hindi naman ibig sabihin nito na magiging bahagi na agad ang Ukraine ng NATO. Pero ipinapakita nito na bukas ang NATO sa mas malawak na suporta para sa Ukraine at sinusubukan nilang maghanap ng paraan kung paano nila mabibigyan ng seguridad ang Ukraine kahit hindi ito maging opisyal na miyembro ng NATO. Dahil malinaw na sinabi ng Estados Unidos na hindi maaaring maging bahagi ng NATO ang Ukraine. Narito ang mga komento ng kalihim general. Totoo, inimbitahan ko ang Ukraine sa summit. Kami ay sa madaling panahon ilalabas ang programa na may mas maraming detalye.
Pagdating sa Ukraine, ang naito ay magkakaroon tayo at ito ay napakahalaga ngayon kasama ang mga defense ministers, Ukraine Defense Contact Group, magkakaroon tayo ng NATO Ukraine Council bukas. Ipagpapatuloy ang mga pagpupulong at titiyaking magkakaroon ng mahigpit na koordinasyon para sa mahalagang papel ng summit. Ang hakbang na ito ay kasabay ng balitang nagsisimula nang mag-coordinate ang Estados Unidos ng bagong sanctions package laban sa Russia, kasama ang European Union, isang magandang senyales para sa Ukraine. Hindi ito katulad ng sanctions package na nasa Senate floor ngayon na co-sponsor ni Senador Lindsey Graham na maglalagay ng secondary sanctions sa Russia. Ibig sabihin, haharap sa sanctions at tariffs ang mga bansang tumutulong sa Russia na ponduhan ang digmaan tulad ng Iran, China at India na bumibili ng langis mula sa Russia. Kung gusto nilang makipagkalakalan sa Estados Unidos, haharap sila sa halos 500% taripa kung magpapatuloy silang bumili ng langis sa Russia. Malamang itigil nila ito o paigtingin ng shadow fleet ang operasyon para itago kung sino ang bumibili at nagbebenta ng langis ng Russia. Magandang solusyon ito para sa Russia, pero hindi nila nakukuha ang parehong halaga ng pera kung ibebenta nila ang langis sa open market. Karaniwang kailangang mag-alok ng diskwento at patakbuhin ang shadow fleet na nakakabawas sa kita at nagpapaliit ng margin. Para sa isang ekonomiya na sobrang nakadepende sa kita mula sa langis, tiyak na hindi ni ito magandang balita, lalo na kung isa sa alang-alang na nitong mga nakaraang buwan ay bumabagsak ng husto ang presyo ng langis. Bumaba ng 52% ang kita ng Russia mula sa langis kumpara noong Abril, pinakamababa sa mahigit isang taon. Mababang presyo ng langis at ang mga semi-sanction ay gumagana na. Ngayon dito mismo tatargetin ang mga bagong sanction. Gusto nilang habulin ang kita ng Russia, hindi ang industriya nito. Dahil maliit lang naman ang industriya ng Russia simula pa, hindi sila malaking ekonomiya. Tulad ng sinabi ng yumaong Senador John McCain, ang Russia ay parang isang gasolinahan na pinapatakbo ng isang estado ng mafia na nagpapanggap na isang bansa. At iyon mismo yon. At kung tututukan natin ang presyo ng langis, kung tututukan natin ang kita mula sa langis, mapipilitan si Putin na isuko ang kanyang pangarap na muling buuin ang Imperyong Soviet. Sa katunayan, kahit ang mga Ruso mismo ay gusto nang matapos ang digmaan na ito, gusto nila ng kapayapaan at isang matatag na ekonomiya na hindi lang umaasa sa paggawa ng mga gamit pandigma. Dahil, gaya ng makikita natin, lahat ng ginagawa ng Russia ay nasisira lang ng Ukraine gamit ang mga drone na nagkakahalaga ng $300. Hindi nakakatulong iyan sa ekonomiya, kahit nagpapakita ito ng paglago ng gross domestic product sa taong iyon. Hindi talaga nagtatayo ang Russia ng anumang pangmatagalan. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa panayam ng mga Ruso at ng kanilang pananaw tungkol sa digmaan at negosasyon. Nalulungkot ako sa lahat ng digmaan na ito, sa lahat ng nangyayari. Hindi ako makakahanap ng permanenteng trabaho. Ang pinakamahalagang bagay ay kapayapaan. Karamihan ay naisin ng kapayapaan at matapos na ang digmaan. Iyan lang ang tanging hiling ko. Heto, iisang hiling lang. Apektado ka ba ng digmaan dito sa Moscow? Siyempre, may kaibigan ako na ang anak ay sundalo sa digmaan. Nag-aalala kami para sa kanya. Bata pa siya, 26 na taong gulang, kaya talagang naaapektuhan kami. Lalo lang nakakatakot habang tumatagal. Mga taong tulad ko, kalahating siglo na naming buhay. Nabuhay na kami ng aming buhay, pero ang mga anak namin, ang mga apo namin, ano ang makikita nila paglaki nila? Anong mga pag-asa ang meron ka? Ano ang inaasahan mo sa hinaharap? Kailangan nating magkaroon ng katatagan. Kapag nakuha natin yon, matutupad ang lahat ng ating mga inaasahan. Paano natin makakamit ang katatagan na ito? Mahirap sagutin yan. May kaugnayan yan sa politika. May mga kaibigan ako na tara lahat ay nag-aalala. Marami ang may pamilya na lumalaban sa digmaan. Mga pamangkin o sariling anak. Talakayin natin ang ilang mga komentong alam kong matatanggap natin. Kapag pinag-uusapan ang ekonomiya ng Rusya, madalas may nagbabanggit ng estadistika mula sa Rusya na nagsasabing lumalago ito. At oo, lumalago nga ito.
Malamang na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa paglago ng gross domestic product. Pero isipin natin kung paano lumalago ang ekonomiya. Halos lahat ng pabrika sa Rusya ay nakatuon na sa industriya ng depensa. Sa madaling sabi, gumagawa sila ng mga bagay na kailangan ng Rusya para sa digmaan. Sabihin natin gumawa sila ng $100 milyong na halaga ng eroplano. Tama, mga bomber. Ngayon, nadadagdag yan sa gross domestic product ng Rusya. Ipinapakita na ang gross domestic product ng Rusya ay nakagawa ng isang bagay na nagkakahalaga ng $100 milyong. Pero yan ba ay isang bagay na pangmatagalan? Hindi lang bomber ang pag-usapan natin, kundi pati na rin ang mga tangke. Inire-re-engineer ng Rusya ang maraming lumang tangke na nagpapataas ng gross domestic product. Ngunit napupunta lang ang mga ito sa front lines at nasisira. Kahit lumago ang gross domestic product ng Rusya, hindi nakikinabang ang mga mamamayan dahil walang pangmatagalang ginagawa ang Rusya. At bumabalik sa usapin ng bomber, sinisira ng Ukraine ang gross domestic product growth ng Rusya sa pamamagitan ng kaunting gastos lamang mula sa kanila. Pag-usapan natin ang Operasyon Spiderweb. Dinala ng Ukraine ang digmaan sa bagong antas ayon sa pangunahing puna sa kamakailang operasyon nito sa Rusya. Ipinakita ng Operasyong Spiderweb na posible na sirain ang isang eroplano na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong gamit lamang ang $600 na drone na nangangahulugang kahit ano ay maaaring sirain sa paraang iyon. Dahil dito, napapaisip muli ang mundo sa estratehiyang militar at mga kahinaan ng mga pasilidad militar, pati na rin ang muling pagsasaalang-alang sa mga prioridad sa military-industrial complex. Ginawa ito ng Ukraina dahil nakikipaglaban kami sa isang digmaang nagbabanta sa aming kaligtasan laban sa pinakamalaking nuclear power sa mundo. Parang laban ito ni David at Goliath, nakikipaglaban kami na parang may isang kamay na nakatali sa likod, kulang sa armas, at may mga pagbabawal at restriksyon. Malinaw na malaking bagay ang operasyon na ito, lalo na kung isa sa alang-alang kung gaano kalaking pinsala ang sinasabi ng Ukraina na nagawa nila. Lahat ay may kanya-kanyang dahilan para magsinungaling. Gusto ng Rusya na paliitin ang anumang pinsalang nagawa, at gusto naman ng Ukraina na palakihin ito. Ayon sa ilang Ukrainian sources, sa unang araw pa lang, tinatayaang $7 bilyong na halaga ng mga bomber ang nawasak dahil sa ataking ito. Pero ayon sa mga Russian sources, 2 lang na bomber ang nawasak. Kaya malinaw na may kanya-kanyang version ang bawat panig. Pero dito pumapasok ang malaking tulong ng satellite imagery. Dito, makikita natin na inilathala ng Radio Free Europe, Radio Liberty ang mga larawan bago, at pagkatapos ng isa sa mga base, ang base ng Siberia na Belaya, na tinarget ng Ukraina. Panoorin natin ito at pagkatapos ay himayin natin kung ano ang makikita natin sa satellite image na ito. 11 strategic bombers ang nasira, kabilang ang 7 Tu-95, 4 na, Tu-22 M3 at Tu-106. Bukod pa rito, isang AAEN-2 na transport aircraft ang nasira. Ngayon, syempre, isa lang ito sa mga base pero malamang ito ang pinakamalaking base na inatake. Kaya karamihan ng pinsala ay dito nangyari, pero umatake rin ang Ukraine sa 3 pang ibang base. Kaya malamang na mas marami pang eroplano ang nawala sa Russia kung isasama natin ang lahat ng ibang base. Ano pagkakataon ngayon ay isang bagay na magpapahina sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas sa Arctic. Pinag-uusapan natin ito sa Atlantiko, sa Ukraine, Europa, at sa Pasipiko. Malaki ito at isang malaking kabiguan. Ito ang pinakamalaking pagkatalo ng Rusya mula ika-22 ng Hunyo, 1,941 ng salakayin ng kaalyado nito, ang Nazi Alemanya, ang Unyong Soviet noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napakalaki nito, mahigit 34% ng mga strategic bomber ng Rusya na ginagamit para sa nuclear deterrence ay nawasak. Oo, at nakita ko rin na itong mga bomber na ito ay hindi na ginagawa. Kaya mga luma na itong mga bomber mula pa sa Unyong Soviet. Sa palagay ko. Kaya anumang pinsala, hindi na nila basta-basta maayos dahil wala na silang supply chain para gumawa ng mga pyesa. Ano siyang Rusya ay walang kakayahang ayusin ito at iyon ang punto dahil limitado lamang ang dami nito mula pa noong panahon ng Soviet. Ginugol nila ang higit sa isang dekada para i-refurbish at gawing mas moderno ang mga eroplanong ito sa ilang kaso. Hindi ito madaling buuin ulit sa loob lang ng isang linggo. Mahigit isang dekada ang nawala sa kanila. Pagbuo. May mga bagay na pala talaga silang mga piyesa o kakayahan para muling gawin ang mga ito. Oo,
Minsan bigla akong ngumingiti ng walang dahilan kapag may nakikita akong chat na nagsasabing, "Imagine this." Sinasabi ng Ukraine na parang 2 bilyong dolyar ito. Pinsala para sa Russia at may nagsabi na parang 300 drone, siguro 500. Sa aking video kaninang umaga, tinantiya ko ang halaga sa humigit kumulang 3 bilyong dolyar na sa Fed. Mas malapit na ito sa 7 bilyong dolyar. Ito ay talagang isang napakalaking pagkatalo kapag binabasa mo ang mga Russian Telegram channels na ginagawa ko at kinagigiliwan ko dahil makikita mo na ang mga sundalong Ruso ay talagang nagulat. Ay iba kung nakabihin, makikita mo sayang ang kanilang mga selfie at ang mga voice message na iniiwan nila para sa kanilang mga pamilya, nagtatanong sila kung ano ang nangyayari, paano nangyari ito, naiintindihan ko na talagang magulo ito at totoo, talagang natalo ang Russia sa isang malaking paraan. Hindi napansin ng air defense at nabigo ang intelligence services ng Russia sa pagpaplano ng Ukraine na itinuturing na kamangha-mangha at isinagawa ito mula sa isang gusali na katabi ng FSB na gusali ng Russian Intelligence Service. Katabi lang ng gusali nila ang pagbubuo ng mga drone para sa pagsasagawa nito, ngunit hindi man lang alam ng FSB ang Russian Intelligence Service ang nangyayari sa tabi ng kanilang gusali.